strength is in you, Lord. Kumakanta pa. Kay buti-buti mo daw. Kay buti-buti. Ako? Karaoke na lang. Ito to. Title muna, tapos Kay buti-buti mo. tama yun, title muna. Tapos karaoke. Kay buti. Ayun. Wala na. Tapos Yan. May namo na lang. Thank you, John. 50 pesos lang for 3 days. Come on! Register na! Para tayo po lahat ay umawit.
Tunay na ingay walang katulad, tunay na ingay di natabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin ay Pasasalamat po o prayer. Tayo pong lahat ay manalangin. O dakila ka, Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito na kami po muli ay nagkasama-sama sa tahanan ng Pelayo at Nicolas. Maraming salamat po, Panginoon, dahil magpus sa kasamaan ng panahon. Kami po muli ay iyong pinagtitipon-tipon upang magbigay ng pasasalamat, papuri, at mag-aral ng iyong banal na salita. Gabayan mo po ang bawat isa sa amin at ang aming mga kapatid na papunta pa lamang po dito. Nawa ay lukuban mo po ang bawat isa ng banal na dugo na nagmumula sa iyo. Samahan mo po ang bawat isa, Panginoon, sa pangalan ng Jesucristo. Amen. Sige po, tayo po ngayon ay magbigay ng pasasalamat. Okay na siguro, tita. Opo, kasi nagkaano din. Opo. Tayo po ngayon ay magbigay ng... Yung ano mo, dapat ginano mo. Tayo po ngayon ay nag-grounded. Tayo po ngayon ay magbigay ng pasasalamat at isa-isa po tayo. Umpisahan ko na po, pasasalamat sa ating Panginoon na tayo po muli ay nagkasama-sama at pasasalamat po sa grasya at habag na patuloy niya pong ibinibigay sa ating lahat. Ayan pa, so okay na po. Ayan po. Maluwag siya. Dapat hawakan siya dun sa baba, no? Diyan ang ay dapat pa ganito daw. Ayan. Dapat kapit po. Ayan. Pasasalamat po sa ating Panginoon sa habag at grasya niya sa akin at maging sa aking pamilya. Sa patuloy niya pong ibinibigay na kalakasan po sa akin sa pagtatrabaho at pangangagawan kahit po may karamdaman ay patuloy niya po akong nilulukuban ng kalakasan para maisagawa ko po yung mga kailangan ko pang gawin sa pagtatrabaho. Yun lamang po. Sita Flor, Elder Flor, kita ganyan na yung Dito? kasi maluwag yun. Papasalamat po ako sa ating Panginoon sa pagkikita natin muli. At salamat po sa first home Bible study na nangyari dito. Bagamat masama po ang panahon, ay andito po tayong mga magkakapatid upang ibigay ang ating pasasalamat sa Panginoon na tunay na napakabuti sa ating lahat, sa ating buhay pang araw-araw, sa proteksyon, at higit sa lahat, ang pagkakasama-sama nating magkakapatid, hindi po ito matatawaran sapagkat bihira lang po nga itong mangyari. Na tayong magkakapatid ay nagkasama-sama. Muli po, salamat po sa pamilya ng ating kapatid na Ana at salamat ng marami sa Panginoon. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po ay papasalamat din sa Panginoon dahil sa kabutihan niya. Saka sa unang-una sa pamilya ko na salamat din na mga araw-araw na pinagkalog ng mga biyaya sa amin. Araw-araw na pagkain namin, nakakain ng gatot ng bihis sa isang araw. Kaya salamat kami sa Panginoon. Saka sa pagbabait muli sa araw-araw,
sa kanyang protection sa atin. Nakarating naman ako ng maayos. Tulad dito sa pagpunta ko dito, salamat ako na nakarating ako. Kasi nakakalimutan ko, may pulis pala eh. Yung buti, tumawag si pastor sa ating bahay. Nagtanong siya, sabi niya, "Diba Tol, alam mo ba, paano ko punta doon kaya sabi ko doon lang po sa una sa iglesia, yung unang kanto, yung pangalawang kanto. Sabi ko gano'n. Sabi bakit ano pa punta mo doon? Sabi niya, kaya mo ito eh. Napunta din ako. Ayun, kaya inanagalan ka ng Panginoon na nakakalimutan mo na yata. Kaya yun, buti ang Diyos talaga, napalala rin sa akin. Kasi isinig punta ako. Yun. Nakita ko yung personal message ni Tita. Yan, maraming salamat po. Personal message mo yung nakita. Venus, pasalamat ko kay Venus. Ngayon din siya makapunta dahil kasama ng piramidam niya. Dahil yung ano siya, nagpapaksin siya doon sa pinalaan sa mga tapos siya. Ngayon, masama tuloy pa piramidam. Saan yun? Para saan yung bakuna? Sa pneumonia. Saan? Pneumonia. Pneumonia vaccine every 5 years. Maganda rin yung kasi ano eh, Next year. 5 years yung mahal yung bayad mo, yung vaccine ngayon. Mahal yun. Kaya libre siya kayo. Kaya salamat sa Panginoon na vaccine na din siya. Pero nakaranta siya na sabi ko, okay lang yung kasi kami sa katawan mo. Tumalas. Kaya masakit sa mga katawan. Na araw, Para mas ma-clear. salamat Panginoon. Ako rin ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa magandang kalakasan na binigay niya sa amin, suporta sa aming pamilya at hindi kami pinapabayaan ng ating Panginoon sa lahat ng oras ay nandiyan sa atin. Ginagabayan tayo. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kahit na hirap, ginagampanan pa rin namin ng mag-asawa na ang buhay na dahil kung hindi tayo kikilos, wala tayong makakain. Maraming salamat sa Panginoon dahil nandiyan sa oras-oras. Kahit saan tayo pumupunta, ang Panginoon ang nagsusuporta sa atin. Maraming salamat sa Panginoon. Magandang gabi. Gandahan na malakas siya eh. Ako naman po, nagpapasalamat ako kasi kahit pa paano, minsan sabi ko, kahapon wala na naman tayong pera. Pero maya-maya, isipin ko lang, kumbaga, may darating na yung parang tulong, lalo na galing at ibigya, may kusin, may ano ako dito. Hindi, may paninda ako, bukas na ito bayaran te, pag kumita ako. Para bang, ibig ko sabihin, nakakasurvive pa rin kami. Kaya sa ngayon talaga, baon kami. Kaya lang, parang inaano ko na lang yung bang, pagsubok lang yan, kayang-kaya ko pa, basta malakas pa ako. Walang imposible. Katulad nun, emergency, biglang wala akong pera nun, biglang tawag si Tia. Ate Jean, available ka ba ngayon? Kailangan namin. Larga na yun. Kasi yun na yun eh. Diba? Yun na yung sinabi kong panalangin nung gabi na sana mayroon. Ang ibang pagkakitaan na kumita naman. Diba? Ibig ko sabihin, hindi kasi, ito kasi masyadong madibdibin ba? Bukas, wala naman tayo. Bakit? Bakit? May solusyon ka ba? Wala rin. Diba? Matulog ka. Ay, pinakamagandang ano Diba? Magdasal ka, matulog ka na lang. Kasi wala rin naman eh. Ang sagot mo sa akin, wala rin. Dahil ngayon, magdasal tayo. Pag-ising natin ng bukas, mayroon na. Diba, tumawag, umaga. Higa na lang ako, biglang may tumawag. Ito na, larga tayo. Diba, pera tayo. Tayo na. Gano'n na. Karaos agad. Masaya ang buhay. Kumbaga, ang kalungkutan kasi at saka problema, kung dinidibdib mo, lalo ka lang may didepress. Kaya ang gagawin mo, enjoy mo lang. Kung may problema, tanggapin mo. Pag wala mang problema, hanapin mo.
Diba, ganun na lang ang solusyon. Kasi wala nang papuntahan eh. Diba? Ang Diyos lang nakakaalam sa buhay natin kung ano saan tayo paputungo. Eh, naranasan ko na itong buhay ko noon eh. Walang-wala rin kami. O, buhay uli. O, eh wala pa, hindi pa kukunin ni Lord. Walang reply eh. Walang reply. Kaya sabi ko, Lord, hindi mo ako ni-replyan, ibig sabihin, andito pa ako sa lupa. Maganda yun. Sama ka pa. Diba? O, ganun lang, enjoy life na lang. Wala tayong magagawa. Basta importante, wala tayong sakit, mga anak ko. Yun ang importante sa akin eh, kasi yun sila ang buhay ko eh, mga anak ko talaga eh. Diba? Mga anak ko lahat. Apo ko, ganun. Ayan na. Tapos eh, maayos-ayos naman din sila mama. Tumawag sa akin, sabi ko, wala nga akong pera, wala akong tutulong sa inyo. Importante malakas kayo. Para pagdating ng panahon at kaya ko nang umuwi, makaka-uwi kami. Diba? Kita-kita rin tayo. Eh, okay naman ngayon kasi may cellphone na eh, video call na eh. Makikita mo rin. Hindi katulad dati eh. Kahit telepono, wala. Sulat lang talaga. Sulat lang. Eh ngayon, kahit pa paano, may mga bagong-bagong ano naman. Kaya mabawasan yung isa yung kalungkutan mo dahil nakikita mga sila. Yun lang po, salamat. Salamat, Kagawad. Kagawad ng UCCP pala. Ako naman, Panginoon, kay buting mo talaga, Panginoon. Napapasalamat ako dahil pinagtagpo-tagpo ko kami mga kakapatid. At kasama si Pastor at kapatid na Ate Grace. Ang magaganda naming kapatid kasi Teya. Sino ba yun? Si Ariana ba? At saka si Sister Ana. Napapasalamat ako. Ay, Maila pala. Maila, sorry. Napapasalamat ako dahil nangyayari sa ating bansa. Mabuti naman at malayo kami sa mga trahedya, mga sakuna na ganito. Sana po, Panginoon, biyayaan mo kami ng kaligtasan. Biyaya ng magana sa inyo, Panginoon. Kaya hanggang dito na salamat. Maraming salamat, Panginoon. Ang papuri ay lahat para sa inyo. At ang kaligtasan ng pamilya ng bawat isa sa amin at lalo na ang kaligtasan ng aking pamilya. Salamat, Panginoon. Ay kayo na po. Magandang gabi. Salamat, Panginoon, sa gabing nakasama ko dito sa kanilang pagtitipon. At salamat, Ate Flor, sa mga paanyaya palagi. Salamat po. Una sa lahat, nagpapasalamat talaga ako. Dahil kahapon, nandun kami sa Laguna, lahat ng senior citizen, nandun lahat. Parang last na lang yung party na yung para sa senior citizen. Pero ano lang kami, may kam ng 4 AM, umuwi din kami ng mga 7 or 8 PM. Siguro dahil hindi naman talaga ako nag-usap ko, nakaupo lang ako. Dahil nagmas yung floor, kaya hindi na ako baka madulas ako eh. Ngayon kanina, madaling araw, masama ng pagkakataon ko, papasok at ako ng adik. Pero piniis ko pa rin napunta sa palengke. Nung palengke na ako, hindi ko na mapigilan yung gusto na ako mag-blow. Takbo ako sa labas. Mag-blow ako doon. Tapos halos ulit na ako pamilya, umuwi na ako sa bahay. Sabi ko, nasa ko. Babiting na, bilhin na. Sabi ko, ako makatatakpan naman ako ngayon sa ospital nito. Usawa naman ng Diyos kasi hindi pa naman ako kumain. Wala pa siguro ilabas yung, ito ako. Mga 1 hour, medyo okay na yung pakiramdam ko. Pero talagang mahinapan ako. Sabi ko, baka di ako muna doon kasi masama pa yung pakiramdam ko. Pero ngayon, medyo okay na.
Tapos, yun talaga ipinagpasalamat ko sa kanya. Kasi every time na nakaramdam ko na gano'n, diisip ko, ospital eh. Pero kanina hindi ako nakapunta ng ospital. At sa pangalawa, yung mabuti naman yung trip namin. May isa lang kami kasama na hinimatay. Nangyara sa ospital. Kaya dapat mga 5 ulo na kami. Doon kami ng mga 7 plus mga kayo na. Tapos diretso sa secretary. Okay na nakalabas na ata. Tapos kaya yung lahat ay alam ko, hindi talaga ako nabayaan ng Panginoon sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras. Talagang andyan siya. Alam niyo talaga na kailangan kong tulong na sa lahat ng pagkakataon. Magandang gabi po sa ating lahat. Salamat po Panginoon dahil nakarating tayong lahat dito sa tahanan ni Sister Ana at sa bahay din ni Sister Sharon. Salamat Panginoon dahil iningatan nyo kami sa mga panahon na tag-ulan. Mabuti hindi po umulan ngayon, ano? Although umaambon-ambon, nakarating po tayong lahat dito sa bahay ni Sister Ana. At sana po ay ingatan din tayo ng Panginoon sa ating pag-uwi. Lalo na si Pastor, malayo pa siya sa Cavite pa. Oo. Kaya salamat pa rin po dahil nandito tayong lahat ngayong gabi. Thank you po. Ako po nagpapasalamat ngayong gabi dahil sa ngayong taon po, first time po natin nababas ng prayer day. Kaya sobrang nagpapasalamat dahil kahit maano yung weather po, uulan, nakapunta po tayo dito ng ligtas. Sana po hanggang sa pag-uwi din po. Thank you po. Sige. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa araw na ito at muli tayong magkita-kita, magkakapatid upang tayo ay magpasalamat at magpuri sa araw-araw na pagkakalob ng biyaya sa atin. Pinagpapasalamat ko po sa Panginoon na lagi niya lang ako pinalalakas, yung aking pangangatawan. Ibigay niya ako kahit na ako ay may gulang, hindi niya pa rin ako hinahayaan na makaramdam ng sakit. Kaya yun lamang po ang aking pinagpapasalamat at yung sa aming bahay, lagi niya rin po kami binibigyan ng aming makakain. Hindi niya kami hinahayaang magutom. Napakabuti ng Panginoon sa atin. Sa bawat isa sa atin na andyan siya, ang presensya niya ay laging nandiyan dyan para sa atin. Kaya maraming salamat po sa Panginoon. Amen. Yan, magandang gabi po. Unang-una po, salamat sa Diyos sa panibagong buhay at lakas na pinagkaloob niya sa atin. Ikalawa, ang mainit na pagtanggap ng pamilya ni Ate Ana at Ate Sharon. At ikatlo po, yung presensya ng bawat isa. Katulad nga po nung nabanggit ko nung Sunday, ay napapasalamat po tayo sa Diyos dahil sa kabila po ng baha na amin ding dinanas doon sa Bacoor, ay wala naman pong napahamak sa amin. Ikalawa po, salamat sa mabait na kapitbahay na nagpatuloy po sa amin na meron po silang second floor. No? So nung gabing yun, kami, halos 4 na pamilya po nandun sa bahay nila. Buti na lang medyo malaki yung second floor nila. At naalala ko, yun nga palang anak noon, naging estudyante ni Pastora Shirley dati. Kasi nagturo ko yun dati sa Salinas si Pastora, yung elementary doon. So it so happened na naging kapitbahay namin sila. At ang estudyante niya yung 2 anak nung tinuluyan niya namin. So, pagaman sila po ay ibang denominasyong Kristiyano, ay hindi ho naging hadlang yung difference natin dahil tayong lahat ay magkakapatid sa Panginoon. Yun po yung na-highlight ko.
And then, siguro po yung aking realization doon ay unang-una talagang marami ng paniningil ang ating inang kalikasan sa ngayon, ano? So talagang ibang-iba na yung bugso at lakas ng bagyo compared 20 years ago, 25 years ago, ano? Ngayon umabot tayo ng category 5, ano? Secondly po, nalulungkot ako dahil yung nalulungkot at nabubisit kasi yung aming reprop doon na dapat yun ang magiging shield namin sa baha ay nasira dahil sa substandard na paggawa, materyales. Ang laki nung, siguro nakita niyo yung Joy, no? Tinuro ko yun sa inyo eh. Grabe, kasi kung hindi nasira po yung reprop doon, yung butas na yun, hindi ganun kalaki yung baha. Kaya niyang panghawakan yung maski umapaw po yung ilog, hindi ganun kadami yung tubig. Thirdly po, may kasalanan din tayo. Kasi karamihan po sa dahilan kung bakit po umapaw yung ilog ay dahil sa basura. No? So, malaking bahagi po ng bawat isa dahil sa mga nangyayari po sa ating paligid. No? Pero still mga kapatid, bagaman sabihin na natin generally safe kami, hindi pa rin ako panatag kasi marami tayong mga kababayan ang nawalan ng mahal sa buhay. Mas matindi po yung damage sa property. No? Yung property kasi pwede mong mapundarwali yan eh. Pero yung buhay kasi talagang ang hirap doon. So, tayo po ay nakikisa sa kanila sa mga ganitong pagkakataon. At nawa po ay patuloy tayong magpanalanginan. Ikalawa, bilang iglesia as a whole, no? As a UCCP, dapat meron talaga tayong contingent plan pag may mga ganitong disaster. Okay? Kasi marami tayong local churches, especially sa Bicol. Particularly po the North Bicol Conference sa Camp Sur, no? Camp Norte na naapektuhan po ng bahang ito. And even Southern Tagalog. Yung pong Nasugbu, hindi naman binabaha dati yan. Marami tayong churches po sa Batangas na nadali rin. No? So, para sa akin, dahil ang ganitong mga natural disasters, tsaka human-made disasters nangyayari po talaga yan, dapat handa tayo bilang iglesia kahit paano. At sana po makita to at malaman ng ating pamanuan, no? Especially yung ating mga obispo, dahil sila yung namumuno sa atin eh. No? Dapat makita nila yung kahalagahan ng kahandaan, ano, sa panahon po na ganitong crisis. So, mainam na ang bagyong ito ay nagpapadama na tayong lahat ay dapat pong magmalasakitan sa isa't isa. At thankful po tayo dahil may mga individuals, may mga samahan, mga NGOs na talagang merong malasakit para sa tao. Ako, tama-tama dahil nakapiki ako. Ako, ito yung aking choice last election, pero nagpapasalamat ako dahil hanggang ngayon nagtutuloy-tuloy yung malasakit po. Ano? ng mga totoong nagmamalasakit sa kanyang kapwa. Ano? Kasi yung iba nakakalungkot, nagpapa-photo ops lang eh. Ano? Tapos, hindi ko maintindihan kung ano yung sense kung bakit sila namimigay ng pera. Wala namang mabibili yung mga tao at dalawa lang tindahan. Parang kilala niyo na yata tapos din. So malayong-malayo doon sa may puso, ano? Sa may puso at may malasakit po sa kapwa. So definitely mga kapatid, itong nakaraang bagyo at sa mga susunod pang mga challenges natin kakaharapin,
dapat po mas matimbang yung ating pagmamalasakit sa iba. At yun po ang ating dapat maging katangian. Especially po bilang mga mananampalataya. Ayan, thank you. Ayun na. Magandang gabi po sa ating lahat. Unang-una po ang pinapasalamat ko po sa May Kapal. Yung pamilya ko po, ligtas, yung pamilya po namin ni Grace sabi ko, ligtas po. Yung dumaan pong bagyong Christine. Pero ganun pa man, marami pa rin po kasing pamilyang nawalan din po. Katulad na po ng sinabi ni Pastor Henry. Yung Bicol po kasi, lalo na po yung Kamsur, sanay po kasi kami sa bagyo. Daanan kami ng bagyo. Kaya parang every time may bagyo po, ready po kami. Pero, opo, noon lang po kasi nangyari na nagkaroon talaga ng baha. Ihinto lang po kami parang yung mga boat po na parang mga plastic boat na nasa, nasa resort daw, mga pagboman, nasa resort daw po nung tito ng governor namin. sa resort po ng tito ng governor namin dun sa Kamsur. Yun nga po, marami pong pamilyang nawalan ng buhay din ng mga properties. Basta hindi po kasi kami ready, hindi sila ready sa baha, pero sa bagyo po ready sila. Pero sana po, mamaya sa prayer request na rin po yung parating na naman po yung bagyong si Leon na signal number 1 naman po yung Bicol. Yun lang po. Sana hindi na po tumuloy si Mang Leon. Signal number 1 na naman kami. Category 4 na siya. Tapos na. Magandang gabi po sa ating lahat. No? Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil first time na Bible study dito sa kami. At saka sa araw-araw ba naman nalakad ko. Karing ng mga bata na nagpapasok. Thank you Lord kasi di ako pinabayaan. Kahit pa paano na mga nangyari. Pas na yun. At saka, yun na. Baga nalagpasan na rin yung mga pagsoko. Thanks God. Papasalamat po sa Panginoon dahil dito po prayer meeting. Sorry sa inyo po, salamat kay Pastor, sa mga simbahan. Saka nagpapasalamat din po sa Panginoon dahil unti-unti po namin napapagawa itong bahay. Saka inaano po namin ang award na yung lupa, dalangin po namin. Saka sa mga anak ko, si Marjan, pagpatuloy niya yung pag-aaral. Kasi Mike, yun siya yan. Si Renis na doon, yung girlfriend ni Mike, nasa taas, yung ni Mike, hindi yung kababae. Yung girlfriend ni Ayan, nasa taas. Doon po kasi wala nang upuan. Yun lang po. Maraming pong salamat sa Panginoon. Kaya sila magkakapatid eh. Kaya sila, dalawang lalaki sa mga. Ikaw. Kakain pa. Hindi makita na. Sasalita ka din, MJ. Salamat po sa pagdating po dito. Salamat kay Lord. Dahil nakapunta po lahat. At ngayon lang po nakapag prayer meeting po dito eh. Nayayarin po kami kasi ganyan yung bahay. Pero salamat po. Saan ka nag-aaral po? Sa Lacson. Lacson, Pag-Minority ka pala. First year? Good afternoon po sa inyo lahat. Gabi po. Sa akin po,
Nagpasalamat po ako sa biyaya nito. Then, tulong-tulong lahat para makaabot ng pangarap sa buhay. Salamat kasi kahit anong pagsubok, kaya mo pa rin. Dahil hindi na ako magbibig. Di ako susuko hanggang kailangan kong magtrabaho ulit. Tama yan. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos na andito kayo lahat. Thank you po sa lahat. Kuya! Ikaw na next. Aming ginagawa. Mark. Sarap. Si Ate, ipahabol. Si Ate na. Sa Ate Becca na lang. Tapos na ako. Ayun pala. Tapos na. Si Ayan na. Okay na. Ikaw tayo. Tapos na. Tapos na po. Kuya Mark! Okay na. Si Pastor. Ay, pasok ka na daw po. Okay. Dapat po kay Sige po. Hello. Good evening. Tayo po muli ay magpasalamat sa Diyos dahil maraming paraan na ginagawa niya kung tayo ay magtipon at magsama po sa gabing ito. Ang ating pong talata na pagpanilayan sa gabing ito, mula po ito sa Ebanghelyo ni Marcos, chapter 9, originally po 38 hanggang 50, pero may ilang talata lang po ako na bibigyan ng pansin. Sisimulan ko po ito sa verse 38 hanggang 41. Okay? Mark 10, 38 to 41. Ito po ang sinasabi. Sinabi sa kanya ni Juan, Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng inyong pangalan. Pinagbawalan namin siya dahil hindi natin siya kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag ninyo silang pagbawalan o huwag ninyo siyang pagbawalan sapagkat ang taong gumagawa ng himala sa pamamagitan ng pangalan ko ay hindi magsasalita ng masama laban sa akin pagkatapos gawin ito. Sapagkat ang sino mang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Tandaan ninyo, ang sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil kayo yung tagasunod ko, ay tiyak na tatanggap ng gantimpala. Yan. Okay po. So kanina ay ating shinare ang mga patotoo na ating pong naranasan sa nakalipas na mga panahon. May iba mga recently o latest, may iba medyo matagal na pero may mga bagong mukha, may mga bagong tipo, may mga dagdag na mga karanasan na ipinapaunawa ng Diyos. And malinaw po sa atin na bagaman minsan parang paulit-ulit lang yung ating mga sinasabi, no? Tuwing prayer meeting dahil sa mga patotoo. Pero, may panibago siyang kahulugan. Bagaman nauulit po yung mga sitwasyon at pangyayari natin kinakarap sa buhay, may mga bagong karanasan at aral tayo natututunan. At tulad din po ito ng ating pagninilay ng salita ng Diyos. Parang may rapol sabay ito naman. Ano ba yun? Sa ano? Bluetooth? Paano siya, tita? Okay. Okay na po ba? Kasi parang may bingo eh. Parang game slot ba yun? O sa casino, no? Okay. So, meron po tayong mga bagong natututunan na karanasan sa pagitan ng ating pong mga nai-encounter
ano po, ng mga challenges sa buhay. Hindi lamang po mga pagsubok, kundi may mga pasasalamat din eh. May mga praise items din tayo. Tama po ba? Kaya kombinasyon yan eh. Merong hindi maganda at mga magagandang karanasan tayong ibinabahagi. So, nakikita po natin na kumikilos ang Diyos at nakikita natin kung paano siya ay nagbibigay po ng tuloy-tuloy na gabay, proteksyon, at pagpapaalala sa atin. Okay. Ngayon, tingnan po natin itong talatang ating binasa, no? Actually, nagsumbong na naman yung mga alagad dito. Sabi nila, Guro, meron po kaming nakita na nagpapalayas ng demonyo, pero ginagamit yung pangalan niyo. Ano? Eh, ginawa namin, pinagbawalan namin siya kasi hindi natin siya kasamahan. Kung naalala niyo po mga kapatid, ito ay natalakay na natin sa ating sermon. Okay? So, isang bagay po na ating binigyan ng pansin doon. Minsan, sa loob ng church, hindi natin maiiwasan na magkaroon talaga ng pagkakahiwa-hiwalay at paggugrupo-grupo. Yung sinasabi nating factions. No? In fact, sa hangay ng ating Panginoong Hesus, ang kanyang mga alagad, alam niya na merong kanya-kanyang grupo dyan. No? Ano po ang nagiging dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng kanya-kanyang grupo? Unang-una, yung interest natin sa buhay. Sabi nga nila, kung sino yung kasama mo, yun ang ika nga ay pareho kayo ng interest. Pareho kayo ng interest. Ano? Ika nga magkaututang dila kayo. Kung interest ninyo ay K-pop, edi yung mga K-pop din ang kasama ninyo. Kung interest ninyo ay mga issue tungkol sa bansa, yun ang nakakasama mo. Ano? Kung ang interest mo ay yung paggampan ng mga gawain sa paghahanap buhay, etc., yun ang makakasundo mo at makakasama mo. Okay? Ngayon, tinatanggap po natin na katotohanan yan. Dahil hindi naman tayo nilikha ng Diyos na magkakapareho talaga. Kung naalala niyo po yung aking ilustrasyon, ano, na kapag tayo po nilikha ng Diyos na pare-pareho, wala nang kulay ang mundo. Diba? So tayo po ay likas na magkakaiba. At meron po tayong pagkakahiwa-hiwalay in certain points. Okay? Pero, nakita po natin dito na maging ang alagad ng ating Panginoong Hesus, gumagawa ng kanilang grupo o sarili nilang grupo. Bagaman, sila ay sumusunod na sa ating Panginoong Hesus. Ano? So, ano ba ang mga dahilan kung bakit po tayo nagkakaroon ng pagkakahiwa-hiwalay? Sa ating pong bansa, siyempre yung usaping pampolitika, yung pananaw ng tao sa mga nangyayari. Pangalawa po, yung ating kalagayan sa ating pong ikinabubuhay. Merong simpleng tao, merong nagtatrabaho sa mga call center, meron ng mga bossing, o may-ari ng mga kumpanya. Yan, nagiging dahilan din po yan kung bakit tayo nagkakahiwa-hiwalay. Pangalata po sa buong mundo, yung lahi po natin ay nagiging dahilan din eh. Pag sinabing Asyano ka, o diyan ka lang. Pag ikaw ay Amerikano, puti, diyan ka. Okay? Pero para sa ating Panginoong Hesus, bagaman nakita niya po yung pagkakahiwa-hiwalay ng kanyang mga alagad, sinikap niya na pasagin iyon. Ano po ang naging tugon ng ating Panginoong Hesus? Sabi niya, huwag ninyo siyang pagbawalan sapagkat ang taong gumagawa ng himala sa pamamagitan ng pangalan ko ay hindi magsasalita ng masama laban sa akin pagkatapos gawin ito. So para sa ating Panginoong Hesus, okay lang yun. Huwag niyo siya ng pagbawalan kasi ang kanyang binabanggit o sinasambit na pangalan ay ukol sa akin. Okay. So ano pong ibig sabihin ng ating Panginoong Hesus doon?
Unang-una, kinikilala ng ating Panginoong Hesus ang kahalagahan ng pagsambit o pag-invoke ng kanyang pangalan. Hindi upang papurihan siya, kundi upang kilalanin ang presensya at kapangyarihan na nagsugo sa kanya, ang Diyos Ama. Okay? So, yung tinatawag nating name dropping. Alam niyo po ba yung name dropping? Parang ganito yan eh. Oh, kakilala ko si ano. Bawa, nahuli ka ng enforcer. Ay, sir. Kilala ko si Major, ganito. Anong ibig mo sabihin ito para makalusot ka? Diba? Yung tinatawag na name dropping, magbabanggit ka ng pangalan na medyo may influensya para maka-absuelto ka dun sa nagawa mong kasalanan. Pero sa ating Panginoong Hesus, hindi ganun yung intention niya eh. Ano? Pinabawalan niya nga yung mga alagad, pero para sa kanya, yung pagbabanggit ng kanyang pangalan ay upang maging daan at maging paraan ang mga nagbabanggit ng kanyang pangalan upang maging daan po yung will na tinatawag nating o will ng Diyos Ama sa buhay nila. So every time pala na ating sinasambit ang pangalan ng ating Panginoong Hesus, tayo ay nagiging kasangkapan ng kalooban ng Diyos upang magkaroon ng katuparan ang lahat ng kanyang nais para sa atin. Pero of course, mga kapatid, dapat iniingatan natin yung pagbanggit ng pangalan ng Panginoong Hesus. Bakit? Kasi, alam niyo yung mga Amerikano, mahilig yan sa expression na Jesus Christ. Yung mga ganun, napapanood niyo mo yun sa pelikula? Oo. Hindi nila ibig sabihin upang, hindi nila mean, walang kahulugan sa kanila yung pagbanggit ng pangalan ng ating Panginoong Hesus. Kundi parang expression lang. Ano? So para sa atin, kung atin mong babanggitin ang pangalan ng ating Panginoong Hesus, dapat may malinaw na intention at dahilan. At ito ay dapat nakaugnay. Ano po? Doon sa purpose at layunin ng Diyos sa atin. At hindi ho natin ito basta-basta ginagamit na expression lang ng pangalan. Sabagay, ang mga Pilipino nga, hindi lang isang pangalan eh. Tatlo pa. Jesus, Maria, at si Joseph. Jesus, Maria, Joseph. Diba? Basta ano pala natin ang mga merkado. Kasi sa kanila, Jesus Christ lang eh. E tayo tatlo. Jesus, Maria, Joseph to. So para sa ating Panginoong Hesus, gamitin natin yung pangalan niya sa isang banal na purpose o dahilan. Hindi lang yung parang sinabi mo lang yung pangalan niya. Dahil nagulat ka lang. Ano? Oh. Eh buti nga, ganun na expression. May ibang mga nag-express. Medyo censored talaga eh. Lalo pag nabibigla, o yung iba napapamura. Ano? So, iniwasan natin yun, mga kapatid, no? Dahil yung paraan ng ating pagsasambit ng pangalan ng ating Panginoong Hesus ay ating iniingatan. Okay? Sumunod po. Sabi po dito sa verse 41. Ayan, maganda po ito, ha? Tandaan ninyo, ang sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo'y tagasunod ko ay tiyak na tatanggap ng gantimpala. Ano kayang ibig sabihin dito ng Panginoon? Pag tinignan niyo po sa literal na interpretasyon, parang ganito. Kung sino man ang may malasakit at nagiging daan ng pagtulong para sa gawain at ministeryo ng Panginoon, merong tatanggaping gantimpala. O di kaya naman, kapag nagluto kayo ng ulam, naisip ninyo yung kapatid ninyo sa church, ay, madalang kaya o may practice pala doon. O kaya naman, ay, madalang kaya ng ulam si pastor. May ulam na kaya si pastor doon? Yung mga ganun ba? Basta parang pinaalala mo sa akin.
Yan. Narinig ko rin. Alam nyo kasi, mga kapatid nito, no? Iba-iba ang setup ng mga local churches natin. No? Dito sa City Church kasi, medyo madalang na yung ganyang culture eh. Ano? Pero alam niyo ba sa mga probinsya, preserve pa yon. Pero dito naman, meron pang influensya gano'n, no? Kasi ang tawag po doon, pag-aalala eh, inaalala mo yung kapwa mo, pinagmamalasakitan mo, and of course, pinapahalagahan mo siya. So, anyone, sino man sa atin na nagpapahalaga sa gawain at ministeryo ng Panginoon, merong inaasahang gantimpala. So, yung gantimpala yung mga kapatid, hindi na-specify, hindi ko masabi. Pero, para sa akin, pwedeng gantimpala yun ng material and spiritual. Yung mga material blessings na tinatanggap natin, hindi naman sa Panginoon yan eh. So, huwag din natin ibaliwala at isang tabi. E di salamat sa Diyos, nagkaroon tayo ng kita itong araw nito sa paghahanap buhay, di ba? Nakaraos tayo, may mga ginamit na kasanggapan ng Diyos para matugunan yung pangangailangan natin. That's a form of blessing. Isang paraan po yan ng mga pagpapala. Na meron tayo na pagsasaluhang pagkain sa araw-araw. Ano? Meron tayong nasusuot ng damit. Meron tayong natutuluyan na bahay. Sa kabila po ng mga ganitong sitwasyon natin, yan po yung mga pagpapala. And of course, yung tinatawag natin spiritual blessings, ito yung tinatawag natin paglago at pagunlad natin bilang mga mananampalataya. Yung ating maturity. Na hindi na tayo nagiging balat sibuyas. Na kunting nagkatapuan lang, hindi na magsisimba. Ano? Kasi part ng ating growth yun eh. Na hindi lang tayo nakatingin sa pastor bilang ating leader. Kasi may mga talaga, pastor-centered, no? At of course, hindi naman natin binabaliwala yung attachment ng mga ako. May mga church members pa ako na hanggang ngayon, talaga namang nag-uusap pa kami, nagkukumustahan. Pero minsan sasabihin ko, pasensya ka na kapatid, may pastor na dyan. Bahala na yung pastor mo sa'yo. Hindi naman sa tinatalikuran kita, nandito lang ako. Ano? Pero siya na ang care of sa'yo. Kasi may iba, pag hindi na yung pastor na yan, ay hindi na ako magsisimba niyan. Susundan sa ibang church na, no? Kapag ganun yung thinking natin, wala tayong paglago. Hindi ba? Kasi lagi natin sinasabi, ang ating mga manggagawa, dumarating yan, umaalis yan. Pero nananatili kayo. Ang mga miyembro. Wala naman forever na pastor sa isang local church. Nung araw, tumatagal ng pastor ng mga 10 years. Basta gusto ng miyembro at gusto ng pastor, okay yan. Ano? Pero ang punto mga kapatid, sa ating paglagong spiritual, nakikita natin kung paano hinuhubog tayo ng Diyos, kung handa rin po tayo magpaghubog sa Kanya. Kasi kung gusto naman ng Panginoon na tayo po ihubugin at sanayin, ayaw din naman natin. Aba, hindi naman tatas sa harap ng Diyos yun. So, kailangan meron din po tayong hakbang na gagawin, na pamamaraan na gagawin para po magkaroon tayo ng paglago. Okay? So, itong sinasabi natin isang basong tubig na ito, ano? Ay isang akto ng ating pagkakaloob ng ating sarili. Diba? Ito yung sa kulturang Pilipino, kapag nagbigay ka ng tubig sa bisita, ano yun eh? Pamatiduhaw o merienda. Naman mo tayo mga Pilipino, sa ano tayo dyan, maski ano lang ang may offer natin, di ba? Bakit? Dahil nagmamalasakit tayo doon sa tao na dumating.
So mga kapatid, sa gabing ito, marami pa po tayong dapat pagmalasakitan. Maraming parang kasing ginagawa ang Diyos at ang simbahan ay kanyang itinayo para maging instrumento ng pagmamalasakit. No? At hindi tayo namimili ng mga taong pagmamalasakitan. Kaya nga, binabasag ng ating Panginoong Hesus yung divisyon o pagkakahati-hati natin bilang mga tao. Kaya nga pinagalitan niya yung mga alagad eh. Huwag kayong maging eksklusibo sa sarili lang ninyo. Ano? Kaya dapat tayo mga kapatid, ito ang ating pag merong stranger at first time natin na makasama, by the way, hindi pala na welcome si ate. Ate Banji. Tsaka sa church, no? Iparamdam natin na welcome sila. Kasi tayo, halimbawa, dumayo tayo sa isang lugar, nasimba tayo sa isang local church ng UCCP, pag naramdaman natin na welcome tayo, di ba babalik tayo? Mas thankful tayo, may mga nag-aasikaso, may mga bumabate. May iba talaga wala eh. Ang tikas-tikas ng leeg. Pag hindi mo pinuntahan, hindi ka kakausapin. Siyempre, iba medyo may edad na. Naiintindihan natin yon. Pero tayo, naku, may mga may edad na nga rin pala dito. Hindi naman, sabihin hindi dahilan yun. Ano man ang edad mo, bata ka man o hindi, dapat meron po tayo pagmamalasakit, especially doon sa mga estranghero. Dahil minsan, dyan nagpaparamdam ng Diyos doon sa mga strangers, no? Yung mga hindi na rin inaasahang tao. Yung pala, si Lord na yun. Ganun ba? Sa Bible po yun. Minsan mag-i-discuss siya ng ganito para subukin ka. So sa loob po ng ating gawain, maging po tayo, warm ang ating, maging mainit po ang ating pagtanggap sa isa't isa. Okay? Sa kabila man ng ating kalalagayan, ng ating status sa buhay, tayo po ay pinag-isa at pinagbukulan ng Panginoon. Okay po, so marami pa ho nga tayong pagmamalasakitan, at tutulungan tayo ng Diyos na makaraos dyan, sa mga challenges na kinakaharap natin sa church. Kasi minsan nakikita natin pag financially na medyo nadidrain tayo, doon na lang tayo nakafocus Hindi natin nakikita may papapalang mga dapat asikasuhin. Kasi ang buhay ng simbahan, hindi lang yan. Tandaan po natin, yung buhay ng simbahan, dapat nakakaintindihan tayo. Nagkakaunawaan. Kasi relasyon yan At tayo po ay sama-sama na nagsusumikap. Na bagaman tayo po ay mga makasalanan, tayo hindi karapat-dapat sa Diyos, tayo naglilingkod pa rin sa Kanya. So, muli po, maraming salamat sa ating kay Ate Sharon at kay Ate Ana, sa pamilya po ni Ate Ana. First time po mamit yung kuya mo. Ang pangalan ni kuya? Ayan, si Ian. Gano'n ba? Oo, kasi Wednesday lang po kasi Wednesday po. Basta nandyan lang ang church, no? At sana makapagsunod pa tayo ng makapagdaos pa tayo dito ng susunod na gawain. Sa ating pong pangwakas na bahagi ng ating mensahe, mawit po tayo, no? Pwede pa ba buksan to? Joke tayo sa... Patayin po natin yung katapatan mo, O Diyos. Ayan. Sige, paki-click yung
Paki-type mo, katapatan mo, Diyos. Video, katapatan mo, O Diyos. Type mo lang. Kaya yan ng mga millennials. Aha. Yan, dito sa pangalawa. Yan. Ito to. Hey, gusto mo na. Yan. Okay. Sige, waitin po natin. Good training team! Daming labada. Ang may pawis pa. Sorry, magastos pa sa detergent yan. Hindi, kaya mag-side trend mo tayo. Pag dalawang labada na, 720 lang kada laba. Tapos linis, affordable pa. Nice!
items. Nasulat ko na po yung sa mga nag-send po ng prayer items sa ating chat. Patuloy po natin ipanalangin si Pastor Josh sa kanyang kagalingan at sana po ay umokay na daw yung lab result ni Pastor at makalabas na siya ng ospital. At hindi pong ipag-pray si Elder Chad Barinaga. Siya po yung nag-donate sa atin ng beatbox. Tsaka nag-undergo po siya ng angioplasty sa PGH Manila. Si Elder Joey din po sa patuloy na kagalingan. Meron din po tayong prayer request from Sister Esther, good health and protection para sa lahat at maging sa kanyang pamilya. Hope, faith, and peace sa buong mundo, healing sa mga may sakit at ang ating upcoming kantata this December. Isama din po natin sa panalangin si Sister Venus na umukay na yung kanyang karamdaman sa kanyang, kasi nagkaroon daw po siya ng vaccine sa flu tsaka pneumonia. At ipag-pray po natin ang nalalapit na kabuanan ni Ate Maika, Ate Perlin, at meron pa po ba tayong mga prayer items dito? Ayun, yung Bagyong Leon po, actually nasa category 4 na daw po tayo ang Batanes at pwede pang mag-category 5. So ngayon, ang Northern and Southern Luzon ay naka-signal number 1 na ulit, ang Catanduanes tsaka Bicol. So patuloy po natin ipag-pray kasi hindi pa sila totally sabi natin nakakabangon sa mga baha. Devastated pa rin po. At patuloy din po nating ipanalangin ang ating mga kapatid na nakatira sa Batangas. Kasi kung tutusin po sa balita na panood na ninyo, hindi talaga sa kanila dapat si sentro yung bagyong yung Christine. Pero tumama sa kanila biglaan. At until now po, may mga kapatid tayo na nawalan ng buhay na hinahanap pa rin kasi nagkaroon daw po ng landslide. At ang masaklap pa doon ay yung iba natabunan talaga na ng mga buhangin. At yung iba ay yung mga yung sa sementeryo, nakita ko po yung bangkay nila ng mahalas nila sa buhay, hindi na nila mahanap kasi parang apartment siya, gumuho. So hindi na nila alam kung kaninong bangkay yun kasi bumuho na yung sa sementeryo. Atin po ipanalangin yung mga kapatid natin sa Batangas na naapektuhan nito. Nasugpo mostly. Kasi meron pong part, hindi ko pa alam kung anong part ng Batangas yung natabunan talaga ng Agoncillo ata yung natabunan talaga ng buhangin yung lugar nila. Kung sa iba, baha ang umabot sa bubong, sa kanila buhangin, putik. Kaya atin pong ipanalangin at ito pong pumasok na bagyo naway kung patuloy na kung paano sinalag ng Panginoon ang malakas na hangin noon, gagawin niya po ito nawa sa atin ngayon, sa panahon natin ngayon ito. At sa church po, yung ating financial status, ang upcoming kantata na darating this December, sana sold out natin yung mga tickets para maging malaking tulong sa pagpapasaayos ng ating iglesia. At ano pa po ba? May mga idadagat pa po ba tayo? Si kapatid na Maura, yung cancer patient, matagal na po natin din siyang isinasama sa ating mga panalangin. Ayan po. Meron pa po pa? Sa group chat nabasa. Nabasa ko na po.
Ano? Lolo Marvin? Margie. Margie? Marvin, Margie. Marvin daw. Hindi, Margie. Lolo Margie. Oo, yung lolo daw nila. Marvin. Marvin. Isama din po na dun sa panalangin. Wala na po ba? Sige po. Tayo pong lahat ay dumako sa ating panalangin. Atin pong hihingin ang presensya ng Panginoon. O Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito na kami po ay nagkasama-sama upang mapag-aralan ang iyong banal na salita. Maraming salamat po sa mga patotoo, sa mga grasya at habag na patuloy niyo pong ibinibigay sa bawat isa sa amin. Panginoon, narito po nabanggit ang mga prayer items ng aming mga kapatid. Panginoon, patuloy po namin itinataas sa inyo ang aming butihing pastor na si Pastor Josh. Lord, nawa, patuloy niyo pong isaayos ang kanyang mga love resort at ibigay po nawa, Panginoon, ang mga instrumento na makakatulong sa kanyang mga doktor, makakatulong sa kanyang pinansyal, Panginoon, sa kanyang gastusin sa ospital. At kalakasan po sa kanyang butihing ina na si Mami Ruth, na patuloy pong nagpapakatatag para sa kanyang 2 anak. Itinataas din po namin sa inyo, Panginoon, ang kapatid ni Pastor Josh na si kapatid Hazel, na hanggang ngayon din po, Panginoon, ay nakikipaglaban sa kanyang karamdaman. Panginoon, itinataas din po namin sa iyo ang aming kapatid na si Elder Chad na nag-undergo ng angioplasty, Panginoon. Nawa ang kagalingan, Panginoon, ay patuloy niyo pong ikawan sa kanya. Lord, we are also praying for Elder Joey, O God. Alam namin, Panginoon, na hanggang ngayon ang kanyang sakit ay naghahanap pa rin po kami ng lunas. Lord, tulad po ng mga patotoo sa Biblia, Panginoon, kung paano mo pinagaling ang mga may sakit. Lord, we are hoping as well for Elder Joey. Ganon din, Panginoon, sa aming kapatid na Maura, na hanggang ngayon, Panginoon, ay nakikibaka sa sakit na cancer. Lord, your healing grace be upon her at sa lahat ng may sakit, Panginoon. Panginoon, itinataas din po namin sa iyo ang nararating na kabuwanan ni Ate Maika, Ate Perlin, Panginoon. Lord, bigyan mo po sila ng kalakasan, ang pag-iingat sa kanilang supling, Panginoon, ang mga doktor na gagamitin, Panginoon, sa kanilang panganganak. Gabayan mo po sila. Lord, we are also praying, Panginoon, sa mga taong nasalanta ng Bagyong Christine. Lord, igawan mo po nawa, Panginoon, ang kaaliwan sa mga taong namatayan, ang probisyon, Panginoon, sa mga taong nasalanta,
at pag-asa, Panginoon, na makakabangon muli sila sa kalunos-lunos na pangyayari ng kalamidad na ito. Lord, we are also praying sa nakapasok na bagong typhoon. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na sasama sa aming mga kapatid na kung saan nakasentro ang bagyong ito. Lord, in the name of Jesus Christ, kung paano mo po, Panginoon, pinatahimik ang bagyo, ang mga hangin, maging ang alon, Panginoon. Ganon mo din po papatahimikin ang bagyong ito. Lord, we are praying as well, Panginoon, sa aming estado ng aming iglesia, Panginoon, ang financial status, Panginoon, at ang aming nalalapit na Christmas cantata sa December 14, Lord. You are the one who will send the instrument, Panginoon, para ma-sold out po namin yung mga ticket at maipasaayos ang pangangailangan ng aming iglesia. Lord, we are also praying sa aming mga church members na hindi namin nakakasama. Kung ano man ang rason nila, Panginoon, hipuin mo po sila at nawa makasama po namin sila sa aming gawain at panambahan. Panginoon, itinataas din po namin sa iyo aming Pastor Henry, maging ang kanyang pamilya. Panginoon, bigyan mo po ng kalakasan ng aming pastor na patuloy na humaharap sa mga hamon ng aming iglesia. Ikaw po magbibigay ng kalakasan, Panginoon, wisdom sa lahat ng desisyon na kailangan po. Patibayin mo po, Panginoon, ng kanyang kalooban, maging ang kanyang puso at isipan. Ganon din, Panginoon, ang mga kanyang ibang kapwa manggagawa na ngayon ay nalilito at naghahanap ng kasagutan, Panginoon, sa pagtuloy ng ministeryo para po sa inyo. Lord, we are praying as well for your financial grace, Panginoon, sa bawat isa. Nawa, Panginoon, ang mga naghahanap ng trabaho ay ikaw po ang magbibigay ng tama, Panginoon. Ikaw ang magbibigay ng mga pangangailangan ng bawat isa, Panginoon, sa pang-araw-araw, maging ang kalutasan ng pinansyal, Panginoon, na kinakaharap ng bawat isa. Lord, we are praying for each and every one of us, Panginoon. Kung ano man po ang dinaramdam o dinadala ng aming mga puso at isipan, hindi ko man po mabanggit ang mga kahilingan ng aking mga kapatid, bagamat ikaw po ang nakakakita nito at nakakaalam. Lord, continue to hold us. Patuloy mo po kaming panghawakan ng iyong mapagpalang kamay, Panginoon, at patuloy kaming lukuban ng iyong banal na dugo para sa pang-araw-araw naming pamumuhay. At ngayong gabi, Panginoon, sa
aming paghihiwalay-hiwalay. Nawa, Panginoon, ang kinabukasan ng pag-asa na nagmumula sa iyo, ang aming makakamit, Panginoon, na may puno ng kalakasan na nagmumula sa iyo. Ito po ang aming samot panalangin na may papuri at pagpapasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Tayo po ay patuloy sa diwa ng panalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa patuloy naming pagsusumikap at pagnanais na mapakinggan ang inyong salita, mapag-aralan ang inyong salita, mapagnilayan at maisabuhay ang inyong banal na salita. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sapagkat kami po ay marupok. Kami ay madalas na tumatalikod sa inyo. Kami po ay napapadala sa takbo at agos ng buhay dito sa mundong ito. Kaya, Panginoon, pakatatagin niyo po kami at patuloy naming makita kahulugan ng aming pagkakaisa bilang magkakapatid. Kami po ay mag-alalayan, magtulungan, magpaalalahanan, magpanalanginan sa isa't isa. At kami may padama, Panginoon, ang pag-ibig namin tinanggap mula sa inyo. Sa gabing ito, narinig niyo po, Diyos, ang aming mga pagsama at mga panalangin. Ito ay may kaugnayan sa aming sarili, sa aming pamilya, sa inyong iglesia, sa inyong bayan, at maging sa iba pa namin mga kapatid na nakakaranas na mabibigat na hamon ng buhay. Tunay nga, Panginoon, na ang lahat ng ito ay inyong papagaanin sapagkat kayo ay nangako na kapag kami lumapit sa inyo, ang lahat ng mga napapagahal, O Diyos, ay inyong bibigyan ng lakas. Ang mga nangihina, ang mga nawawala ng pag-asa, Panginoon, ay patuloy ninyong gagawaran ng pag-asa sapagkat kayo ang Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa daragdag na buhay sa aming kapatid na Myla na magdiriwang po ng kanyang kaarawan sa susunod na araw. Nawa, Panginoon, patuloy ninyong pagpalain ng inyong anak na ito at patuloy siyang gumampan at tumugon sa inyong gawain at ministeryo sa iglesia nito. Nagpapasalamat din po kami sa aming mga kapatid na nagdiwang ng kanilang kaarawan sa mga nakalipas na araw. At tinatanaw namin, Panginoon, ang parating na bagyo nang may pananampalataya at nang may pag-asa na inyong isasalba na, Panginoon, ng aming bansa. Panginoon, mahabag po kayo sa amin. At nawa, Panginoon, sa mga sandaling ito, patuloy din namin makita ang kahalagahan ng aming pag-iingat sa inyong sandalikha. O kaya, Panginoon, sa gabing ito, buo ang aming pag-asa na kami po ay kakaharap sa kanyang bagong buhay na inyong aming iingatan, sasamahan, at patuloy na bibigyan ng lakas at inspirasyong nagmumula lamang sa inyo. Ito po ang aming pagsama at panalangin na aming pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. 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 Pagpalang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi. Ayaw nga pala.